Muli ako po yung nagagalak na muli ko kayong nakasama na mag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito. At yung topic na dadaling ko po sa inyo ay, alam ko na isa-isang dapat malaman natin at maintindihan kung ano ang bagay na ito sa ating buhay bilang Kristiyano. Okay. So ang topic po nating pag-aralan sa araw na ito ay patungkol po sa the call to God's holiness. So yung sa ibang mga tao po, ang holiness sa kanila may kanya-kanya silang definition. Ang iba po ay nagsasabi na pag ako'y tumaas ng aking kamay at tinanggap si Kristo o mag-recite ng tinatawag nating yung topic ko nakaraan, the sinner's prayer, ay ako'y magiging isang banal. Di ba? Ang iba naman ay magkaroon ng pananampalataya, okay na. O iba naman ay magkaroon ka ng pakinig, pakinggan mo salita ng Diyos, magkaroon ng pananampalataya, magsisi, mag-confess, mag-baptize, at mabuhay ng ayon sa pinag-uutos ng banal na kasulatan. Yun din po ang definition ng holiness. Napaka-importante po, sapagkat bakit ko sinabi, dapat natin maintindihan, sapagkat sa ating introduction po ay may nakasulat po sa Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 14, nang sabi po ay, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. So doon pa lang sa versikulong yan, makita na natin kung how important holiness is. Diba? At sabi doon ay, follow peace with all men and holiness, without which hindi natin makikita ang Panginoon. So, holiness is the key to see the Lord. Di ba po? So, kailangan magkaroon ng isang tao para po makita niya ang Panginoon. So, ang pagkikita ng Panginoon, hindi yung ano lang yung face to face or something. Ang pinabi ko makita mo, it includes yung pagkakilala mo. Di ba po? So, dito, ang tawag ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi lamang isang imbitasyon, kundi isang utos na maglakad sa kabanalan at sumunod sa kanyang kalooban. It is not just an invitation. Hindi ganon. Kundi ang sabi dyan ay isang utos na maglakad sa kabanalan at sumunod sa kanyang kalooban. Ang kabanalan ay isang aspeto ng pananampalataya at hindi isang simpleng pagsunod sa mga patakaran, kundi isang buhay na may malasakit at debosyon sa Diyos. So buhay pala yun. That means it's a life na dapat mong isabuhay, yung tawag ng kabanalan. Kasi umpisa pa lang noon ay sinasabi to, yung paglalang ng tao ng Diyos sa tao is creating man in His own image and likeness. Diba? Kaya nga, ganun ang pinaka-purpose ng Diyos eh. Kung bakit ang tao dapat bumalik sa pagiging banal. Kaso lang, ang problema natin sa sanlibutan, yung saying natin na nobody's perfect. Lagi natin narinig. Tapos sumagot yung isa, but constant practice made perfect. Parang contradiction, di ba? Parang sinabi niya nung una, wala nang pag-asa maging perfecto ang tao. Pero mag-practice ka pala, hindi ka maging perfect. Di ba? So dapat sa pag-aaral mula sa banal na kasulatan, natutunan natin kung paano ang bawat Kristiyano ay tinawag upang magsanib sa kabanalan na hindi lamang personal na aspeto ng buhay, kundi isang pagtugon sa layunin ng Diyos. Yung pagtawag niya sa holiness ay hindi lamang yung isang personal na aspeto, kundi isa'y pagtugon sa kanyang layunin. Tama, yung layunin niya, lalangin ang tao sa sarili niyang wangis at larawan. God is holy. Dapat ang tao maging holy. Kaso dahil sa kanyang pagsuway, nalihis po siya dun sa plano ng Diyos. At ang tao may, we are a co-creator of God. Binigyan niya tayo ng karapatang makagawa ng kagaya natin na tao rin. Pag ang isang babae ng anak, he is a procreator through procreation, na naglalang din siya ng tao na maklalang sa image and likeness of God. Pero dahil nagkasala, anong nangyari? Nawala ng tao yung opportunity to be holy. Nawala yun eh. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ganito ang ating sanlibutan. Pero pasalamat tayo sa yung lesson natin kanina. Yung anak ng Diyos na sabi nila ay tao
hindi Diyos. Pero yung tao na buhat sa pang, di ba? Tao daw yung pero nakitulad sa tao. Parang hindi po pwede, di ba? Eh kung ako, makitulad ako sa manok, pwede kasi tao ako. Pero kung ako manulat ako sa mga manok, pero manok na pala ako eh. Eh kung si Kristo tao, sabi sa Pilipos, hinubad niyang kanyang pagka-Diyos, nakitulad sa tao. Eh tao na nga pala eh. Tamo yung logic doon. So hindi na po naintindihan yung nature ng ating Panginoong Hesus doon sa punto na yon. So dito, dapat ng tao dito maging banal. Yun talaga ang punto ng Diyos eh. Pero nakita natin na ang tao na hulog sa kasalanan, gumawa pa rin ng Diyos ng paraan. Para ano? Para maibalik tayo sa release. Kasi na-discarrel yung trend, na-discarrel tayo sa release eh. Di ba? Gumawa siya ng paraan. Bakit? Hindi na natin kaya eh. Walang pwedeng magsalba sa nang nagkasala siya. He lost his opportunity to be in the likeness of God. Yung glory na dapat sinabi dito ni brother kanina, ni brother Fernando, yung glory na yun na binigay ng Diyos kay Jesus Christ, ibinigay niya din sa mga tao na ibinigay ng Diyos sa kanya sa John chapter 17. So therefore, makabahagi ang tao ng tinatawag natin na glory na yun. Inawala ni Adan yun eh. Wala ng unang Adan. Pero tinupad ng huling Adan. Siya muli ang nagdugtong sa tao, ba? Sa mga pag-aaral ng Biblia, makita na pagtugon sa layunin. I-discuss yung the call to God's holiness, kabanalan bilang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. So alam natin na doon ang bayan ng Diyos ay Israel bilang simula sa mga pagtawag niya at na-form yung nation Israel at naging bayan niya. Pero sa ating panahon, iba na. Magkakasama na ang mga Israelita o Diyo at mga Hintil. Diba? Kasi yun po ang promise niya kay Abraham na lahat ng mga family sa mundong ito ay pagpalain. Diba? At ang naggawa lahat ng pagpapala na yon, yung nag-iisang binhi na walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang unang pangunahing bahagi ng pagtawag sa kabanalan ay nakasalalay sa layunin ng Diyos at ang kanyang bayan ay maging banal kagaya niya. Pero mga kapatid, hindi ito basta-basta para maging isang Kristiyano. Dahil ang punto mo, ang patutunguhan mo, maging banal. Na lagi na lang nila sinisiksik ng sanlibutan at ni Satanas, naturuan ni Satanas, na walang kakayanan ang tao na maging banal. Pero maliwanag na inutusan tayo ng Diyos na maging banal. Pag inutos ng Diyos sa iyo na magpakabanal ka, kaya mo, magawa mo hindi. Kasi kung hindi mo kayang gawin, parang hindi logical. Bakit ako mag-uutos kay Brother Norley? Mag-drive ka ng jeep, hindi marunong magmaneho. Hindi ka kaya magmaneho, utusan ko. So ang maliwanag nito mga kapatid, with our own capabilities, hindi natin kaya maging banal. Bakit? Sumuway ang tao sa Diyos eh. Dahil sa pagsuway na yon, nawala niya ngayon yung opportunity. Yun yung nawala. Pero dahil kay Kristo, ibinalik niya. So ibig sabihin, sa panahon natin ng tao nagkasala, hindi nga niya kaya. Pero sabi ko nga palagi, ang hindi kaya, magkaiba sa hindi pwede. Tama ba? Pag sinabi mo kasing hindi pwede, kahit 10,000 pa o 1,000,000 pa ipako si Kristo sa cross, hindi ka talaga pwede. Hindi pwede. Pero pag hindi mo lang kaya, may chance. Andyan si Kristo. Andyan ang kanyang mga salita. Kasi kung wala naman tayo sa wala naman tayong pag-asa maging banal, magsiuwian na tayo. Let's be merry, eat and drink, for tomorrow we die. Hindi naman natin pala kaya yun eh. At wala naman pala tutulong sa atin. What are we doing here? Di ba? Wala ka naman pag-asa, magpapakabanal ka pa. Di ba? Pero maliwanag yun. Ang sabi dun sa Pedro 1:15 kapitulo 1 versikulo 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng ng paraan ng pamumuhay. 'Di ba?
Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kagaya din ng pagsubok. Sabi ni Pablo, ang pagsubok ay hindi binibigay ng Diyos kung hindi mo kaya ang pagsubok. Tama, di ba? Kasi kung bigyan mo naman ng pagsubok, hindi mo pala kaya, bakit mo binigyan? Simple logic, di ba? So dito sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Ako'y banal. So maliwanag po yan mga kapatid na kaya natin yon sa pamamagitan ng ano? Ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga tayo tinawag na maging Kristiyano, maging katawan niya eh. At ang katawan, sa unang lesson ko sa inyo noon pa, yung one human which is Christ and the church na ang katawan, ay ang ulo, banal eh. Tapos ang katawan, hindi banal. Kung ilagay mo sa sarili mo kakayahan. Hindi, tayo noon, nang hindi pa tayo sa Panginoon, wala pa tayo sa Panginoong Hesus, wala pa tayo sa Panginoon, di ba hindi natin nagagawa? Ni magbasa nga ng Biblia, hindi natin mabuklat eh. Kasi nga, ayaw mo talaga eh. Pero bakit nang natutunan mo, nagkaroon ka ng pananampalataya, abay kahit inaanto ka pa, kung pwede pa nga lang maglagay ka dito ng ano, yung sa ano, yung gumamela, para lang hindi mo madilat ang iyong mata, magbabasa ka pa rin ng Biblia eh. Pero ngayon, lalo na ngayon, may technology na, hindi na mahirap magbasa. Kasi kung inaanto ka magbasa, may audio Bible na, dramatize pa. Diba? Mag-install kayo sa application. Ang sabi doon sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Baka sa pakinggan, tapos ilagay mo sa headphone mo, kaya hindi ka natatama rin eh. Kaya wala ka na ngayong ligtas, wala na po tayong excuse. Mother, kasi malabo na talaga ang mata ko. Masakit na magbasa ng yung ano, masakit na. Kaya hindi na ako makapagbasa. Ay, may audio Bible na tayong solusyon. Kung bulag ka naman, may mga braille eh. Yun talaga sa atin, na sa atin yung design ako, ibigay natin yung ating sariling kakayanan, ibigay natin sa Diyos, and He will help us para marating itong layunin niya. Layunin niya kasi ito eh. Di ba po? Yung layunin ng Diyos yan, totoo at kayang maabot mo yun. Di ba? Kasi kung hindi yon, walang logic, walang sense, di ba? Napulog na naman tayo dun sa 7 sense, Brother Darwin, di ba? Alam mo na yung 7 sense, di ba? As 6 ba yon? 6. Dapat kasi may 7 senses tayo, ang 5. Master na natin yan eh. Pero yung 6, saka yung 7, minsan mahuhulog ka doon eh. Yung 6, yun yung nonsense. At yung 7, common sense. Di ba po? So kung may common sense ka, ay ganito pala sabi ng Diyos eh. Kaya pala, kailangan ko lang ibigay ko yung sarili ko sa Diyos. Di ba po? So sa Levitico, ito yung sa reference sa Levitico, yung magbigay ang Diyos ng kautusan doon sa Israel. Sinabi niya rin yan, at kayo'y maging mga banal, sapagkat ako'y banal. Huwag kayong magpahawa sa anumang umuusad na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Na-mention niya kasi ito yung batag sa patungkol sa mga pagkain. Pero minention niya rin na dapat magpakabanal ka sapagkat siya'y banal. So maliwanag po. So dito mga kapatid, ang tawag sa kabanalan ay hindi isang mungkahi, kundi isang utos na itinagubili ng Diyos. Ang kabanalan ay isang makatarungang pamumuhay ayon sa kanyang imahe at layunin para sa atin. So, mention ko kanina, we should be in the likeness, in the image and likeness of God. At yun po yung kanyang layunin. So yung holiness is the key ingredients, kumbaga sa ano, di ba malaki po ang relevance o significance nitong holiness na ito. Sabi dito, sunod ay, how can we respond to the call? Ito'y tawag. Paano tayo mag-respond? Paano tayo, tinatawag tayo ng Diyos eh, na maging banal eh. Paano tayo mag-respond? Ito, pag-alay ng ating mga sarili sa Diyos. So kanina na-mention ni Brother Darwin na tayo po ay sana ang ating pag-alay ng ating mga sarili sa Diyos sa umagang ito. Tanong natin, tuwing Sunday lang ba natin gawin yung pag-alay ng ating mga sarili sa Diyos? Kung Sunday lang, ang aking tanong, how about Monday to Saturday? At kung kailangan pala ng buong oras, Monday to Sunday, how would we do it? Yan lang ba natin, magagawa lang ba natin tuwing magkakatipon? Hindi pa natin pwedeng gawin na hindi tayo nagkakatipon? Diba? Kasi ang tawag talaga nitong Sunday natin ay maliwanag sa Biblia, kung verbatim pag-usapan natin, tawag dito ay pagkakatipon.
So sa pagkakatipon natin, kasama na rin yung pag-awitan natin na which is related po sa ating tinatawag na inaalay natin yung ating mga buhay na ay. Pero ang tanong natin, hanggang dyan na lang ba yun? Pagdating lang Lunes, Lunes, iba na. Hindi ganun eh. Kaya kita natin. Upang, ialay natin ang ating mga sarili, sabi niya, upang mamuhay sa kabanalan, kinakailangan nating ihandog ang ating mga sarili sa Diyos bilang buo at walang kapantay na alay. Dapat the best yan, kagaya ng alay ni Abel, no? Na hindi kagaya ng alay ni Cain, na hindi tinanggap ng Diyos. Hindi dahil prutas, hindi yun eh. Hindi dahil prutas, ang kaya, maganda ata yung may dugo yun eh. Tsaka mayroong sheep, kaya yun ang gusto ko. Hindi ganun eh. Pero kasi lang ang kahain ni Cain, alam nga naman maghahain ng tupa yun na yung farmer yun eh. Di ba? Ang problema kasi sa kanya, hindi alay na walang kapantay, hindi the best na alay, kaya hindi tinanggap ng Diyos. Di ba? Hindi yun dahil sa, yung iba kasi nagsasabi, kasi tama yung kay Abel kasi lamb yun eh. It symbolizes Christ. Ganun ibang reason ng iba eh. Pero kung titignan mo, hindi ganun. May mali doon sa puso ni Cain kung bakit hindi tinanggap ang kanyang alay, hindi naging banal sa harap ng Diyos at kaaya-aya yung kanyang alay dahil may problema yung kanyang puso. Di ba po? So dito sa Romans 12:1, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamanghik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang buhay na hain, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At ang pagsamba po dyan tinatawag na sa English translation na service. Hindi yan simple na you sing to God, you pray. No. It call it service. Reasonable service. Parang militar. Kunyari, si brother, military general, lumabas na ng office. May nakita siyang gumagawa ng krimen. Wala na ako sa office eh. Hayaan ko na lang yan. Hindi pwede, di ba? Bakit? He is in a military service. At kung military ka, nagpapatupad ka ng batas, nagpipigil ka ng krimen. Pag Kristiyano ka, hindi ibig sabihin na pag-alay ka lang sa sarili mo tuwing linggo at Lunes, Sabado, iba na. At paano natin yun? Paano tayo mag-alay? Sabi sa Hebrew 13:15, ganito nakasulat. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain na pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ay ang mga bunga ng mga labi ng mga nagpapahayag ng kanyang pangalan. Naghahayag. So kung naghahayag ng kanyang mga pangalan sa labi natin, ibig sabihin, kung tuwing Sunday lang tayo mag-alay, palagi sabi niya, ang palagi dyan every Sunday. Di ba? So ibig sabihin, every Sunday ka lang magsasabi sa kapatid mo, kawawa naman yung sa labas, na wala sa church, hindi mo masabihan ng ng mga salita ng Panginoon na dapat nung ipahayag ang kanyang mga salita. Kung nagpaating palang pag-alay ng mga bunga ng ating mga labi, dito lang sa pagkakatipon natin, kawawa sila eh. Di ba? Paglabas mo kasi hindi pwede kasi yun lang. So ibig sabihin mga kapatid, yung pagpapahayag ng mga bunga ng ating mga labi na ianaalay natin palagi yon ay tuwing may makasalamuha tayong tao at may oportunidad tayo na mag-share ng salita natin, gawin natin. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, madali lang naman eh. Unang-una, usapan nyo gagamba. Bakit gagamba? Anong kinalaman ng gagamba? Madali mo lang masingit ang salita ng Diyos eh. Pag-usap mo gagamba, kunyari, kausap mo, mahilig magpaaway ng, magpasabong ng gagamba. Mayroong katangian ng gagamba na you can explain the power of God. Nakita na ba kayo kung paano siya gumawa ng kanyang bahay para pang net doon sa mosquito o kasi mga insekto? Hindi kayang gawin ng pato yon. Diba? Ang gagamba naman, di kayang gumanong sa puti. Pero kaya ng pato. Nakita mo mga kung how wonderful God is, how powerful God is. Kaya sa mga bagay, kaya sabi doon, ang makikita natin sa mundong ito ay nagdi-declare ng glory ng Diyos. Tama po. Kahit siopaw lang eh. Paano mo ma-relate, masingit ang gospel? Sa pag-preach ng gospel sa pamagitan ng siopaw. Sabihin mo lang ba, ang sarap ng asado, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng panlasa.
para manamnam natin ang masarap na asado siopaw ng Chowking o kanino man. Hindi po ito sponsor, Chowking. Pero mga kapatid, nakita natin na binigyan tayo ng Diyos ng taste. Kaya pag tayo kumain, talagang namnamin natin. Hindi yung pagkakain natin, lunukin na lang natin. Kasi it is one of God na gift sa atin bilang mabuhay tayong mga tao, yung pandinig, yung pang-taste, yung pang-amoy. Ako minsan wala akong pang-amoy eh. Kaya nalulungkot ako minsan dahil may allergic rhinitis ako. Hindi ko minsan maamoy yung mabangong bulaklak, mabangong ganyan. Pero kung meron kang, yun daw, wonders of God yun eh. Dapat ialay natin sa mamagitan ng mga bagay na yon, pwede mong isingit ang salita ng Diyos, which is inutusan tayo na bahagi ng pagtugon natin sa layunin ng Diyos to call for sa pagiging banal, mga kapatid. So dito, mga kapatid, ang kabanalan ay hindi lamang isang emosyonal o spiritual na kalagayan, kundi isang aktibong desisyon na isuko ang ating katawan, isip at kaluluwa upang magsilbi sa Diyos. Ang ating buhay ay dapat maging isang patuloy na alay sa Kanya. Kita mo? Ang ating buhay ay isang patuloy na alay sa Kanya. That means, yung reasonable service doon na binasa natin kanina sa Roma, ay equivalent po yan sa ating tinatawag na Christian life. Kasi hindi pwedeng mamuhay ka lang ng Christian living mo ay Sunday. Kundi throughout the days of your life, what you decide na maging anak ng Diyos, na maging alagad ng Diyos. At ang duration nun, mga kapatid, hindi yan natatapos sa bautismo. Tandaan natin po yan. At huwag nating gawin o isipin na ang Sunday ay parang amlodipine ng mga may high blood. Ginagawang maintenance. Di ba po? Yung pagsasamba. Ay, walang Sunday naman. Sunday, sasamba naman ako. Okay na yun. Maintenance Tutandaan niyo mga kapatid, yan, saksi si Brother Nelson, saksi na walang gumagaling sa maintenance. Di ba, Brother? Yan po ay pansamantala lang na magbaba ang pressure mo. Walang gumagaling sa maintenance sa diabetes. Baka mamaya may sakit na pa rin diabetes spiritually, no? Tapos maintenance lang ginagawa natin. Dapat gamutan talaga yun Yung katawan mo mismo, ang magkaroon ka ng pang-balanse. So parang ganun din dito, mga kapatid. Sabi dito, isang patuloy na alay sa Kanya. Sapagkat ang ating Christian living ay wala yang oras. Diba? Tandaan natin na ang ating real battle ay wala sa Ukraine, wala sa Iraq, o wala sa kung saan, wala sa ICC, o kung saan pa may battle ng pagtatalo o kung sino tama o sino pali. Ang totoong battlefield nasa utak natin lahat. Kung sino ba ang nananalo dyan? Yung bang law of the flesh or law of the spirit? Kasi itong ating katawan, wala itong kinalaman Ito isang vehicle lang na nagsasagawa kung ano yung nananalo sa loob natin. Ang naglalaban doon yung dalawang batas, law of the flesh, yun yung law of the world, law of Satan. Diba? Nalalayo sa'yo sa Diyos. At ang isa naman, the law of the Spirit, na magdadala sa'yo sa tinatawag natin buhay na walang hanggan. At kung anong nanalo dyan, ay ito ang ginagawa nito. Kasi kung ang flesh doon ay ito, ay wala na. Wala kang tsansa. Kasi yun na yun Mapipigilan mo ba ito? Hindi Kung ang flesh pala doon ay ito, hindi Ang law of the flesh, yung law against the law of the Spirit. At ito, wala itong kinalaman. Kaya tama lang na minsan kikilayan mo, isasauna mo, ilagyan mo ng lotion para kuminis, para magkaroon ka ng smooth and silky skin. Paggamit ka ng sabong Dove. Totoo yun kasi dapat mo mahalin to Di ba? Pero kapag dapat madinahal mo to, ang ginagawa nito, yung naayon dito. Hindi naayon dun sa batas ng flesh. Diba? Kaya kailangan mga lalaki din magpamasin. Bakit? Itong gagamitin mo, paano kayo kung sakitin ka? Paano ka makapag-preach? Paano ka makapag-share ng salita ng Diyos? Sakitin ka, palabas ng bahay. So kaya wala itong kinalaman, mga kapatid. May kalilaman talaga yung dalawang batas na yon. Kung sino yung nananalo sa loob mo, sigurado yun ang gagawin ng physical mo na katawan.
Diba? Kasi kung ito ang evil at wala ng pag-asa, ay wala na rin tayong pag-asa. Magsiuyan na lang tayo. Wala eh. Pero hindi ganun. Kung sino yung nananalo, yun ang importante dyan, mga kapatid. So, muna tayong pagbabago ng isipan at pag-uugali. So, kailangan pagka magtugon ka sa tinatawag nating kabanalan, ay dapat magbago tayo. Di ba? Pag nandun ka sa Diyos, dapat magbago na tayo ng isipan at pag-uugali. Sinasabi ko, pag ang isipan mo ay iba, aba, yun din ang lalabas na pag-uugali mo. So, wag nyo kawawa naman ito, mga kapatid. Kaya sabunin nyo palagi, linisin nyo palagi, pagandahin nyo palagi yan, mga kapatid. Diba? Ang pagiging banal ay nangangahulugan ng pagsasagawa ng pagbabago mula sa mga makabundong hangarin patungo sa mga layunin ng Diyos. Kung nakikita sa picture natin, bakit may nakahiwalay na isa? Di ba po? Dapat, pagka nagpalipad tayo ng doon sa crowd, dapat ganun ang makikita sa'yo. Nahihiwalay ka talaga sa iba. Ibig sabihin, kung ito yung gawin ng mundo, makikita ka pagka binidyohan ka ng drone, makikita ka. Eh kung pareho ka lang naman sa kanya, hindi ka makikita eh. Bakit? Kung yung ginagawa niya, ginagawa mo rin eh. So dapat ang isang tao tumutugon sa holiness ng Diyos. Ganyan ang picture. Pagka tinignan mo yung top view, makikita mo, bakit kaya iba yun? Alam mo, ito yung unang na-attract ako eh, sa ex-girlfriend ko. Bakit? Sa lahat kasi ng mga klase ko, nakakaiba siya sa kanyang mga gawi. Ang unang pumasok sa isipan ko, ano kaya religion ito? Wala pa ako sa COC noon na makilala ko siya. Ang unang singit sa isip ko, bakit kakaiba to? Ng aking ex-girlfriend. Eh kasi wife ko na ngayon, eh, kaya ex. Kaya, bakit kakaiba ito, ang babaeng ito? Tanong-tanong ko, ang unang napasok sa isip ko, ano kaya religion ito? Kaya hanggang sa nagsiyasat ako, nakausap ko yung tsuhin niya. At the rest is history. Nandito ako sa harapan ninyo. Di ba? So, ganun pong istorya kung paano ko napunta sa Church of God. Wala pong nag-imbita sa akin. Yun lang isang nag-trigger sa akin hanggang sa narating ko itong body na ito ng mga mananampalataya. So, dyan makikita natin dapat ganyan ang picture na makikita natin. Sa Romans 12:2, ganito pong nasulat. At wag, ayan na, sabi doon kanina, paano natin i-implement yung ang reasonable service natin na gawin natin palagi? At wag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mabuti na, kaaya-aya pa, at lubos na kalooban ng Diyos. Ganun mag-emphasize ang Bible eh. Kaya minsan nagsasabi si Kristo, verily, verily, verily. Ibig sabihin nun, talagang pinagdidiinan niya na yun ang dapat natin gawin. Kaya sabi niya, para malaman natin ang alin, mabuti, aya-aya, at lubos na kalooban ng Diyos. So, makikita natin. At sabi dito sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kita mo, espiritu ng pag-iisip. Hindi ito eh. Diba? At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Na ayon sa Diyos at nilalang saan? Sa katuwiran at sa kabanalan at sa katotohanan. Tatlo na naman. Diba? Katuwiran na, kabanalan pa, katotohanan pa. Ganon i-emphasize ng Diyos ang salita. Ganon siya mag-emphasize ng isang punto na dapat natin maintindihan. Talagang yun, kumbaga sa matibay ng kanyang assertion diyan sa mga bagay. Ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa pagbabago ng ating isipan na hindi nakapaloob sa mundong ito, kundi sa paghahangad na sundin ang kalooban ng Diyos. Dito pinapalitan ang mga dati nating pananaw at tinatanggap ang bagong buhay na kaloob ng Diyos. So, self-explanatory mga kapatid, di ba? Sensya na kayo, ginalagyan ko ng animation yung ating para iwas antok, di ba? Kasi pag may nakikitang gumagalaw, hindi mata mo eh, di ba? Kasi kung flat lang, dami naman yan. Alam mo ng mga psychology ng ating, di ba? Isang kahinaan ng ating laman, di ba? So, binagyan natin ng ng mga sometimes na gano'n. Ang buti may ganyan ang presentation, no? Para po masundan ng ating mga mata, di ba? At pag nag-hikap, tandaan nyo, pag-hikap, yan, sigaw yan. Right? Walang sound. Sabi pa nga nila, yawning is a silent shout. Sa Tagalog, ang pag-hikap ay tahimik
nasigaw. Kaya kami naghihikaw dyan, sumisigaw kayo nun sa crowd. So, yung kita natin mga kapatid, ano, so, ganun ang ating paliwanag po dyan. So, dito, ito, growth in holiness, yung paglago. Kung tinanggap mo, tumugon ka, dapat lumago ka. Hindi natatapos lang doon Ang pagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, yung sa growth nakita natin, may nilagay ako dyan, sabi niya, G as in, hindi gari get into your knees and pray. Ang sinasabi dyan, get into your lang sabi ng minsan kasi ang pagluhod, it symbolizes humbleness. O pagpakababa mo sa Diyos. At commonly known as Lord's Prayer na hindi naman ang diniscuss sa atin ni Brother Darwin nun. Yung mga kapatid na magkababa tayo sa magpanalangin kayo ng ganito, Our Father. Pero minsan iba, pagkaluhod o kaya pagkahiga, pag nalalangin, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganyan. Hindi mo pa nga na-acknowledge ang Panginoon, hinuhingi ka na. Kaya tinan mo yung instruction mga kapatid, sabi niya, Our Father. Big sabihin, i-honor mo muna yung mga kadakilaan ng Diyos bago ka humingi ng iyong sariling pangangailangan. Di ba po? So, gano'n mga kapatid, yan, isa yun sa, para mag-grow tayo sa ating Panginoon, dapat meron kayong consistency sa prayer. Tapos, read your Bible daily. Diba? Tanong natin sa ating sarili. Nagbabasa ako ng Bible daily. Kung nagbabasa ako, gaano katagal? O kaya, di ba? O kaya, kung gabi ka na lagi kasi nagtatrabaho ka, ilang kape na ang aking naubos? Diba? Bakit? Hindi kape para maglaro ka ng ML o ano-ano pa mga laro, kundi nagkakape ka dahil sa pagod mo, inaantok ka, pero dahil magbasa ka pa ng Biblia, gusto pa mga matuto, ay nagkakape ka para kahit papaano ilang minutos makaano ka pa, makapagbasa ka. Offer our body as a living sacrifice, nasabi ko na kanina, and worship in spirit and in truth. Ito, paano natin mag-worship ng Diyos sa espiritu at katotohanan? Ang iba nagsasabi, Brother, I worship God in spirit and in truth kasi pag binigkit ako ng aking mata, wala rin akong nakikita imahe niya. Hindi ko siya kilala, parang light lang. Ganun ba yun? Yung worship God in spirit and in truth? Kasi nga, bawal may image Pero kung titignan mo sa kasulatan, God has a definite image. Pero hindi natin nakikita. Makikita natin yon pagka naging katulad ng nature dati sa kanya. Nasabi niya doon we shall be like Him when He comes. Kanta natin yun, di ba? We'll be like Him when He comes. Yan, makikita na talaga natin kung anong talagang image siya. Pero hindi mo sabihin na kung hindi natin nakikita, wala siyang image. Di ba? Kaya sabi ng worship ako sa Panginoon. Kapag we say spirit and in truth, we worship God in spirit. God's word is spirit. And God's word is true. Kaya nga, pag tayo sumunod sa kanyang mga salita, sumunod sa kanyang mga pinag-uutos, we worship Him in spirit and in truth. Ganun yun mga kapatid. Kaya panghuhulog ka dun sa sinasabi nila ang holiness ay parang emotion lang. Pagka ganun ang sinasabi mo na walang ganun, pag-iyak-iyak ka, mag-worship sa may shaking pa, di ba? Tapos iiyak ng iyak. Sometimes mga kapatid, kasi tabi doon sa mga talagang tao na seriously talagang ninanamnam nila yung, kasi minsan pag inisip, kahit ako, I admit na iyak ko minsan pagka nagbabasa ako, makita ko kung paano ang Diyos, paano ako minahal ng Diyos, mapaiyak ka talaga na kung gaano ka kulay putik mo noon, anong buhay mo noon, tapos sa ganung kalagayan, binago ka ng Diyos. Talagang hindi mo maiwasan ang emotion mo Kaya pasintabi tayo sa tao may ganong damdamin. Pero minsan kasi, may tao na naiyak lang, mapiling nila huli na. Sometimes emotions can be deceiving. Minsan ang emotions natin, hindi natin pagkatiwalaan. Sa lahat ng oras, hindi ganun. So, ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos, ang kabanalan ay nagsisimula at nagtatapos sa isang personal na relasyon sa Diyos. Tama po. Kasi bago tayo makarating sa tinatawag na holiness of God, magkakaroon tayo ng tinatawag na relasyon. Diba? Paano tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya? Yung nagkaroon tayo ng pananampalataya. Nang nagkaroon tayo ng pananampalataya, nakinig tayo, nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagsisi tayo. Nagsisi, nagpabautismo tayo. Nag-confess, nagpabautismo. At ngayon, natupad ang pakipagrelasyon natin sa Diyos. At ngayon, lumalakad tayo sa kabanalan. Diba? Hindi na tayo bumabalik sa dati. Kasi, iba na
Pag sinasabi na you turn from world to God, tandaan niyo mga kapatid, ito mga engineer, alam to eh. Brother Darwin, ilang degrees lang na dapat pag nag-turn tayo? 180 lang, no? Hindi, pag 360, balik sa dati. O, di ba? Kaya tandaan nyo, mga kapatid, baka siya, ay, turn to God! Yung pala, 360 ang ikot mo. Ay, kung ganun ka, tapos umikot ka ng 360, bumalik ka lang din sa dati, dapat 180 lang ha. Tandaan natin, baka sumobra. Baka sumobra tayo, mga kapatid. Na kailangan 180 degrees lang para po hindi tayo bumalik sa dati, wag 360. Siguro pag drone, maganda pag 360, no? Kasi kita mo lahat. So, yun po. Naisin natin ang mas malalim na pagkakilala sa Kanya upang magpatuloy ang ating paglago sa kabanalan. Ito mga kapatid, sa pamamagitan nito, kung naisin natin na laliman ang pagkakilala sa Kanya upang magpatuloy ang ating paglago sa kabanalan. Mga kapatid, alam nyo, napamahal sa iyo isang bagay kung lubusan mong kilala. Diba? Ako, I hate iPhone. Kung mo siningit na naman ng cellphone. Bakit? Ayoko ng mga ibang function, ayoko eh. Ayoko ng team niya, pwedeng palitan. Android, pwede mong gawing ROS ang team mo, pwede mong gawing marami kang mababago. At madali mo siyang At yun ang inalam ko eh. Nang inalam ko siya, lalo ko siyang napamahal. 'Di ba? Kasi kaya sa mag-asawa, pag mas malalim ang pagkakilala nyo, sweeter as the years go by, parang patuloy din kay Jesus na kanta, di ba? The more you know Jesus, the more naging real siya sa'yo. Kahit hindi mo siya nakikita, alam mo na kasama mo siya. Bakit? Inalam mo yung kanya, inalam mo katungkol sa kanya. Pero pag hindi mo siya kilala, mahirap. Mahirap nga makasama pag sa isang tao hindi mo kilala, di ba? Strangers. Mahirap. Pero pagkakilala mo isang tao, mga kapatid, meron kang malalim na pagkakilala sa Diyos, ang resulta nun, lalago ka sa tinatawag na kabanalan. So, ang sekreto po, yun nga, yung grow. So, sinasabi natin yan. Sa Pedro 3:10, sa Philippians 3:10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay. So, dito ginagaya mo si Kristo, lahat ng suffering mararamdaman mo. Kaya hindi sabihin pag naging Kristiyano ka na, you are nakahiga ka sa bed of roses o kung sa ano mo. Hindi ganoon. Yung ibang pa-promise mga prosperity, ay pag pumunta ka sa amin, yayaman ka. Ay pag pumunta ka sa amin, hindi ka na magugulo ng mga kapitbahay mo. Sumama. Pagkakita ng mga kasama, kita mo lang itong isa, Bible na naman ang hawak. May nahiya na, ayaw na. O kaya mga pamilya mo, dahil sa lahat ng reliyon, ikaw lang na iba. Sila lahat ay Katoliko, sila lahat ay Baptist, sila lahat ay ganito, ikaw lang sa Church of Christ. Pwede. Sabi sa akin nung pastor, pagka na daw sa sila, wala akong maging problema. Ayan na, problema mo. Pinsan mo, kaibigan mo, naiba na yan eh. Dati naman, sumasama ka sa amin eh. Pero ngayon, naiba ka na. Ganun, nadaanan ko yan. Pero hindi pa ako sa COC noon. Kung sa COC na ako, iba kong pinsan na ayaw dun sa dati ko, yun ang kalabang ko. Tapos na malipat ako sa COC, yung iba naman, isa okay na kami, naintindihan nila ako. Yung iba kabila naman dito, yun naman, mga friends ko na iba, ganun din. Sumawala sa yun. Kaya, hindi pagiging Kristiyano, may mga pagsubok yan. Kagaya ng nadaanan din ng ating mga unang mga kapatiran sa pananampalataya. Sa Jeremiah, ganito ang kasulat, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi magmapuri sa ganito lumuluwalhati na kanyang naunawa ng kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na magsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Yan sa Jeremiah, nakikita natin, no? So, self-explanatory naman na yan. Ang pagkikilala sa Diyos ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon at nagbibigay sa atin ng lakas upang mamuhay ng banal, mga kapatid. Kasi nga, pag nakilala natin siya, magdudulot ng malalim na koneksyon niya, kung konektado sa Diyos, alam natin yung kanyang mga salita, inaral natin, hiningi natin sa kanya ng wisdom.
atin, ayan, sabi doon, nagbibigay sa atin ng lakas talaga nating maging banal, pag-aalam at pagkakilala sa ating Diyos na sinasamba. Ang isang buhay na malapit sa Diyos ay magbubunga ng kabanalan sa bawat aspeto ng ating buhay. Totoo yun. Kasi isipin lang natin dati nating buhay. Dati hindi natin kayang gawin eh. Pero bakit nang nasa Panginoon na tayo, nagagawa na natin? Who do it? God do it for you. You know, nagkakamatay siya sa krus eh. Ngayon, ang ginawa mo lang, nagpananampalataya, karoon ka ng pananampalataya sa Kanya, sinikap mo na maalaman ang Kanyang mga banal na salita. Para ano? Para matupad mo yan. Dahil pag hindi mo ginawa yon, wala. Sa sarili natin kakayanan, hindi natin kaya yan mga kapatid. Ito, letter B. Pagpapakita ng kabanalan sa ating ugnayan sa iba. Ang kabanalan ay hindi lamang nakikita sa ating relasyon sa Diyos, kundi sa ating pag-uugali at relasyon sa kapwa. May importante yun, mga kapatid. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ng Diyos, pero pangit naman ugali ng kapitbahay ko na yun. Nakalaboy, nagsisimba yun. Chismosa din pala eh. Diba? Kaya ano yun eh, love God with all your heart, with all your mind, and love your neighbors as yourself. Hindi mo separate yun, mga kapatid. Kasi pag ito tinupad mong isa, hindi pwedeng hindi mo ito pa rin yung isa. Nauna lang sulat ng Diyos because simply He is a sovereign. Diba? Inuuna sulat. Una pangalawa. Pero, hindi pwedeng sabihin mo na sinunod mo yung isa tapos yung isa hindi. Diba? Kasi, dapat ganyan eh. Magkaroon tayo ng magandang relasyon din sa kapwa natin na mahalin natin sila na gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang ating kabanalan ay makikita sa ating pagpapatawad, pagmamahal at malasakit sa iba. Meron nga eh. Nagkagalit eh. Nagkagalit. Sabi doon ay 5 taon na eh. Hindi pa rin napapatawad. Eh, ang layo-layo, nandun sila sa plaza, maraming tao eh. Pero ito lang nakita niya eh. Nagalit na. Boy, yun yung kapitbahay kong maldita eh. 3 taon na, 5 taon na, 10 taon yung galit siya doon. Nakaalitan natin. Ay marunong tayong matawad at mahal, malasakit na kahit nga minsan eh na ano na, persecute na tayo mga kapatid. Kung pinipersecute tayo for the sake ng masama sa masama, hindi gantihan natin ang prinsipyo dyan. Para in response na itong nakasulat, ang mahabagin na mga patawaran Diyos kay Kristo, lalo na sa ating mga magkakapatid, lalo na, di ba, kung ating kapwa ay kaya natin patawarin na wala pa sa Panginoon, ilamas mo rin ang ating kapatid sa Panginoon. Kaya tayo sa Church of Christ, kung meron mo tayong mga, minsan hindi pagkakaunawaan, ay huwag natin sabihin na, hindi ko na yung brother. No. Minsan alam ko, hindi natin maiwasan, meron tayong pagkakaiba ng pananaw. Pero nagagawa yan, kaya nga tayo nag-aaral eh. Para ano? Para maghiwalay? Kundi nag-aaralan tayo para magkakaisa. Natural lang yun. Ako, si Brother Darwin, hindi rin naman kasabay nag-aaral eh. Yung sabay na nag-aaral, di ba? Isa pang school, nagdidebate. Yung pa kayang hindi sabay nag-aaral, at iba yung inaral, iba rin yung kabila. Kung siya nag-aaral ng ganitong aspeto ng pananampalataya, ako na mag-aaral ng hope. Eh, minsan hindi ko pa na-aral yun eh. Kaya minsan hindi kami magkakatugma. Pero hindi yan reason para ang maghiwalay kayo bilang katawan ni Kristo. Dapat nga mag-aralan kasi makikita natin sa history, sila ni Pablo may karoon din ng ganyan eh. Pero nagkahiwalay ba sila? Nag-away-away ba sila? Mayroon ko silang hidwaan pero sinisitol yan, nag-uusap sila, di ba? So makikita natin yan sa history ng ay, hindi pa pala si Brother Bot dito nag-ano ng Acts, no? Kasi sa amin, sa Kainta, may series of study kami from Book of Acts. So nasa chapter 18 nata kami mamaya. So nakita natin kung paano yung history may mga ganyan. Pero nakita natin na ang sentro pa rin ng kanilang dahil sa pagsunod sa pagtugon sa kabanalan, hindi yung pagkawatak-watak, kundi yung pagkakaisa. Yung pa rin yung mga kapatid. Sa Colossus 3:12 hanggang 14, ganito nakasulat. Mga bis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob ng kababaan at kaabuan ng pagpapahinuhod. Yung mga kapatid, no? Sa 13, mga tiisan kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa
Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay ganoon din naman ang inyong gawin. So, di ba? Sa ibabaw at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So, yun no? Tali yung pag-ibig. Kaya kung magkaroon kayo ng differences, suot mo yung tali ng pag-ibig. Kasi kung hindi mo isuot yan, hindi kayo magiging isa sa kasakdalan. Kasi ang nangyari na, pride na eh. Dati, nung umpisa pa lang ang church, ilan pa lang may kilala ko sa dati kong grabe ang unity. Abay, nung lumago din ang pera. Siyempre, may 10% pa eh. May offering pa eh, may pledge pa eh. Hindi tinuturo yung ganyan. Abay, ngayon, watak-watak na sila. Hindi nga nagpapansinan yung iba eh. Bakit? Hindi sila nagtali nito, yung pag-ibig. O di ba? Sa ibang pangkating pangrelihiyon, mabilis na magkapera eh. Tuturuan lang kitang ng 10%, sabihin kita, Brother Darwin, pag hindi mo ibigay ang 10% ng iyong kinikita, nagnakaw ka sa Diyos. Boy ko, pag namuo sa'yo yun, takot ka eh. Magbibigay ka, di ba? Pero sinabi ba yan ng kasulatan? Wala eh. Sabi doon, ayon sa pasyan ng puso mo. Diba? Doon marami. Dahil sa ganyan, hindi na nila tinali ang pag-ibig. Dahil yun ang hindi nila sinuot, hindi nila binihis yan. Pero pag manaig sa atin, yung tinatawag na pag-ibig ay maitatali natin. Dahil ng tali ng kasakdal, sabi ni Pablo. Ang kabanalan ay makikita sa ating mga ugnayan at sa kung paano natin tinatrato ang ating kapwa. Ang Diyos ay nagpapakita sa atin ng walang hanggang pagpapatawad at pagmamahal. Kaya tayo rin ay tinawag na magpakita ng parehong katangian. Yun po, no? So, yun dapat natin gawin. The battle and challenge of holiness. Ito pa. So, pag nag-grow ka, mayroon kang mga battle na dapat mong paglabanan. Paglaban sa kasamaan, mga kapatid. Ang pagnanais ng Diyos tayo ay maging banal ay naglalaman ng isang laban sa kasalanan at tukso. Ay mga kapatid, ito. This is the strongest typhoon. International yan. Oo. Akala nyo sa Pilipinas lang, yung kanta ni Imelda Papel, na sabi niya, kay rami ng winasak na tahanan. Diba? Kay rami ng pusong sinugatan. Abi, nangyayari yan. Hindi lang sa Pilipinas. Sa buong sulok ng mundo. Kahit hindi naniniwala sa Diyos, nangyayari yan eh. Diba, brother? Diba? May tukso na yan, mga kapatid. That's the strongest typhoon. International typhoon, mga kapatid. At pareho lang pangalan nila lahat. Hindi nagbabago. Dito sa atin, pagka sa Pilipinas, iba pangalan eh. Pag lumabas sa Pilipinas, iba na. Pero yan, internationally, isa lang pangalan. Magkaiba lang ng language. Ito tukso, sa English, temptation. Hindi nagbabago yung storms na yan. Kailangan natin yung labanan, mga kapatid, pag tayo tumugon sa tawag ng kabanalan. Ang buhay kabanalan ay hindi madali. Subalit mayroong pangako ng tagumpay sa ating paglakad sa Diyos. Ito yung maganda, mga kapatid. Na kahit ang pagiging banal, ang kabanalan ay hindi madali, pero may pangako ng tagumpay sa ating paglakad sa Diyos. Bakit? Nagtagumpay ng Panginoong Hesus eh. Pag hindi niya napatunayan niya sa iyong tunay na kaligtasan at Savior ng mundo, hindi na rin tayo mananalo. Pero dito nakita natin kung paano na panalo ni Kristo ang kanyang pinaka-purpose na mabalik muli ang tao sa Diyos. Dali maano yung mga kapatid. Sa unang Pedro 2:11, mga minamahal, ipinamamanig ko sa inyo tulad ng mga nangingibang bayan ay nagsipaglakbay na kayo, magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman at nakikipaglaban sa kaluluwa. So yung sabi ko kanina, yung pagpigil, ibig sabihin, ang mananalo dapat sa loob natin, yung the law of the Spirit at hindi yung law ng laman para po natin iyan ay matugunan at ma-overcome natin ang challenge kasi yun eh, sa pagtugon sa holiness. Sa Galatia 5:16, sinabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Kita mo? Yung pita ng laman, mga kapatid, yung mga batas ng laman na nasa utak natin. Pag tayo lumakad sa Espiritu,
Hindi natin magagawa yun. Bakit? Anong gagawin natin? Yung mga bagay na ayon sa Espiritu. At hindi ayon dun sa mga batas ng laman. Kaya dapat din natin gawin. Sabi ni Pablo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, ayon sa batas ng Diyos, ayon sa law of Spirit. At hindi, hindi sinabi niya, nagsabi ba doon na magagawa nyo? Sabi niya, hindi nyo magagawin ang mga pita ng laman sapagkat kayo naglalakad ayon sa batas ng Espiritu. Sapagkat ang laman ay nangasa laban sa Espiritu, tama. Yung batas na yun ni Satanas, yung batas na sanlibutan ito, yung batas ng mundo. Yun yung kalaban talaga. Yun yung naglalaban dyan sa loob mo. Wala ka namang dalawang personality. Dalawa pa personality mo, Brother Darwin? Isa lang, di ba? Yung naglalaban lang yan sa loob mo. At kung anong nananalo, yun ang gagawin mo. Laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. O dito yun. Sa loob mo yun. Kaya the real battle is within us. Diba? Kaya sabi pa nga ng isang, di ko alam lakad ng tandaan, sabi niya, the greatest man on earth is the man who conquer himself. May brother, si teacher ka brother, di ba? Ayun, alam niyo yung mga sayings na nakalimutan ko lang siya po. Ito yung sabi. Naalala ko lang. So dito mga kapatid, ang laban sa kasalanan ay isang patuloy na proseso. Yan, patuloy yan mga kapatid sa ating kamanalan. Kailangan nating magpakumbaba at palakasin ang ating palataya upang natin ang mga pagsubok at tukso sa buhay, mga kapatid. Yan po ating gagawin. Continuous yan eh. Sa patuloy tayo. So, para sa lahat mga kapatid, actions, forgiveness and love. Medyo ko na rin kanina. Following Christ. Following Christ's teachings leads us to grow in holiness. No, sinabi ko rin kanina, no? Pagka tayo nag-grow kay Kristo, yan, lalago din tayo sa kabanalan. Growing in relationship with God. Holiness is continual process of deepening our relationship with God. Choosing the right path. Every day is an opportunity to live according to God's will. Tama po mga kapatid. Pagkagising natin sa umaga, is a great opportunity to do God's will. O magmuhay tayo na ayon sa, Alam mo, napaka-advantage ng Kristiyano eh. Bakit? Magising ka man, kinabukasan, panalo ka kasi meron kang opportunity to live God's will. Hindi ka naman magising, panalo ka pa rin. Dahil namuhay ka kay Kristo. Diba? Ganun ang tandaan natin mga kapatid. How advantage it is to be a Christian or to be a disciple of Christ. Diba? Magising ka man o hindi, puro panalo eh. Walang talo-talo yun. Conclusion. Ito na pinakamagandang bahagi ng ating lesson. Yung conclusion. Sabi, pag-aanyaya ng Diyos sa atin sa malalayong pangarap, kundi isang araw-araw na proseso ng pagpapabuti sa ating relasyon kay Kristo at sa kapwa. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagpapatawad at pagsunod sa kanyang mga aral, natututo tayong maging banal. Ang pagtugon sa tawag na ito ay magdadala sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa Diyos at sa kanyang pag-ibig na nagsisilbing gabay sa ating landas patungo sa buhay na walang hanggan. Ang sabi diyan sa Romans 6:22, sabi niya, but now, being made free from sin and become servants to God. Sabi niya, ye have your fruit unto holiness. At the end, everlasting life. Kung tandaan natin mga kapatid, manatili tayong matibay sa Diyos, anuman ang mga pagsubok, laban lang. Go, go, go lang mga kapatid. Nandiyan ang Diyos natin na mag-lead sa hindi ito basta-basta mga kapatid. Walang eternal plan sa mundong ito na magbibigay sa inyo ito. Ginto mong nicho,
Hindi yan. Basta nabalot ka sa salita ng Diyos at muli, mayroon pa tayong extension. Mga busog tayo, nagkaroon tayo ng bagong lakas.